kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre.
sa tuktok ng bubong. Kala nyo ha, hindi ko manilagay ha. Lumat na rin pala, wag na lang. Alright. Right mga kalyabe, so kararating lang natin dito sa bahay at sinalubong na naman tayo ng panibagong customer. Ayan. So ito yung kanyang Toyota, Toyota Honda Civic. Ayan. So palitan din yan. SIR body. Hindi po, ano to, Dimension. Sumunod sa SIR body. Yan, padik pa rin eh. Honda Dimension, ayan, katulad kay Boss Pablo. Ayan, kay Boss Kanut, kay Idol Kanuto. Ayan. So, tagas at Pagpa-flashing ito. flashing ng radiator. Maambun pa. Yan ang medyo madumi. Hindi ba langis? Dumi na. Dumi na. Ayan. So naka-big radiator na. Oo. Ayan. Bulb cover. Yes. Change oil. Shock. Pa-flashing din po. May pa-flashing na rin kasi. Ayan. Check natin kung gaano ka ganda pa yung langis. Medyo malapot na. 6 months na po yan eh. Tapos tingnan natin kung may oil sludge. Wow, ang tigas. Wow. Tigas mamaya. Ano yan, mainit pa kasi. Mainit pa. Medyo baba mo muna. Silong muna kayo dito, dali. Right. Maambon. Dito. Kuha lang ang upuan. Bigyan niyo ang upuan to muna. Nak, upuan nga nak, dalawa nak. Upuan. Give the chair to our customer. Yes. Ayan. Ay. Hello. I have coffee. Ayan, so medyo kalat pa ang bahay. Mga kalyabe. Hoy! Ayan. So, Ayan, kahapon pa pala sana kayo. Tama, kahapon. Kaso hapon na Hapon na, oo. Wala ka daw eh. So, yan, namiyesta kasi kami ng Balay Tigisa na Sugbo. Baba muna natin itong trunk. Dapat kanina pa ako. Ayan, kompleto na rin pala ang kanyang pyesa. So, dire-diretso na ito mamaya. Bago tayo magbaklas dito sa valve cover mga kalyabe, magde-drain muna tayo ng langis. Magdagdag tayo ng pang-flushing para ipa-flushing muna natin, paandarin, saka i-drain yung kanyang langis. Right. Ayan, naulan-ulan. Right mga kalyabe, so ito pala siya, ay anak siya ng bigating kontraktor. Tatitle ko dito. Ito. Ayan. Para makita si Bossing. Anak ng kontraktor nagpagawa sa akin. Big time. Tingnan nga natin, baka may payong. Ay, may payong yan. May payong. Oh, may payong nga pala, may payong. Hindi, wala dyan kuya dito sa loob. Yun. Sira. May payong. Kontraktor natin. Sira yung ano. Ayan, sa likod oh, yan. Walang hiya talaga. Ito talaga ang dahilan kung bakit binili niya to eh. Payong talaga. Payong talaga. Ayan, payong talaga ang dahilan. Ayan. Tapos yung kanyang isang sasakyan mga kalyabe, magpapasilip din yon. Papatingnan sa atin kung Nakaline up ang dalawang sasakyan din kuya. puno ng oil sludge. Ayan, parisiyan ba? Right, set up. Bago Dapat? Sira. Tagas, pati shock.
Hindi. Palitan shock mounting. Kaya ito, Leather gasket. valve cover gasket. Medyo ano na. Malakasan na. Apat pala yung Anong binano? headers. Malaki ito, laki na yung ano mo. Kami lang din ko yung nagpalit niya. Punta siya sa bahay namin. Kami nagpalit Oo, siya. kami lang din nagkapitura dito. 2 rows na. Hirap. Oh, medyo masikip eh. Ginawa pa namin sa garahe. Yung garahe, hindi na kami makagalaw-galaw. Grabe naman. Punta ka no? Alright mga kalyabe, so ito at okay na to. So napapansin ko lang dito, ayan, nagkakaroon siya ng pressure. Kita mo, side gasket po yan mga kalyabe. Ayan, parang kakarayon pa lang yung bubbles yan, pero magugulat ka, tumitigas to. Hindi mo mapindot kasi ma-press. Kaya pala pagbukas ko kanina may pressure pa. Ayan. May bubbles po yan. Tuloy-tuloy eh. Ito pa niya nagkakatubig yung langis. Hindi siya nagkakatubig. Pinot ay yung compression niya, yung doon sa piston. Okay. Kaya pag sinasabi mong pag umiinit, naglo-low power siya, sa overheat po yun. Hindi, ngayon lang siya nangyari. Nung nakaraan lang. Oo. Pero sa tagal kong dinodrive siya, wala siya nang Oo. mga 6 months na rin itong radiator sa akin. Ayan. Ayan. So last overheat niya, 6 months ago pa. Ayan, may karoon siya lumalabas na bubbles. Pressure po yan. Pag tinakpan natin to, mamaya konti lang yan, magbibuild na siya ng pressure dito. Titigas to. Napapansin mo? Hindi mo mapili. Hindi ko siya hinahawakan. Mainit eh. Oo. Ayan o, unti-unti siyang tumitigas o. Oo. Unti-unti o. Aral ko po, dimension. So dito, wala na tayong makikita tagas. Malinis na rin. Ayan. Boss, ano katapat? Ano ang katapat? Ano? Top lang pala katapat nito. Oh, yan. Top lang po yan, mga kagabi. Top lang pala. Wala na yan. Shock na lang. Sabi mo muna yung ano mo, yung LCD mo. Oo. Malamang sa malamang dito yung camshaft sensor mo yung nagluko. Program na lang. Oo. Right, so yung mga kalyabe at tingnan natin. Walang hiya kasi yung unang nagkabit mga kalyabe, low straight pala. Oo nga eh. So, Malay ko rin naman. yan, niretrieve natin. Ito, tabi mo to. Just in case na gusto mong balik sa ano, hand top mo, oversize mo, tapos lalagyan yan siya ng thread extractor. Seal. Thread extractor ang tawag dyan. Yan, malalaman mo yan kasi may sinok yan dapat. Yan dito. Aircon mo. Oh, wala problema ng LCD mo eh. Wala problema. Wala problema ng LCD. Pag gumagana pati sa aircon, no? Dito nagko-control kasi sa aircon. Gumagana. Baka dahil nasa sensor. Yan kasi idle control valve. Ngayon siya yung magko-control ng idle niya. Ngayon kapag hindi mo na talaga makuha yung patino ng idle niya, may tataas, may bababa, ayun lang sila. Hindi siya nagbabago-bago eh. Observe ako muna. Oo. Display stock. Okay lang, mura ko lang naman nakuha kaya. Ayan. So sayang mga kalyami na nakapamili kasi siya ng parts na hindi nagkano sa atin. So i-DIY kasi sana nila. Ang ganda ng minor niya, no? Iba na
pag umiinit at nawala ng power, hard starting. Hindi naman siya nag-hard start. Wala ka. Ay, teka, nakita ko na. Hirap paanda rin, Hindi naman. namamatay. Namamatay lang sa traffic. Ito, Crash mo. Okay, palitin na. Okay lang, 3 years old na rin yan. So parang nakikita ko na rin talaga na makapalitan na rin yun. ignition coil. Pag uminit siya, mamamatay siya sa pagmatatraffic. Ayan, ito. Ignition coil. So yun ang sunod mo. Magkano kaya isang Nasa 2 plus. 2 plus isa? Mahal. Orig na yan. Oo. Replacement pa. Ulit. Wala nang kotse. Wala na. Ganda ng menu, no? Eh, walang problema ang AICB mo. Yan doon mo makikita kapag sira ang AICB mo. Ayan, oh, maganda yung response ng AICB, oh. Okay, at least may reserve na lang. Okay na yan. Para sure na lang. Mga kalyabe, sa akin kasi, dinodouble check ko para at least iwas gastos yung may-ari. Okay, sa iba ako sila nagpa-check eh. Sa malalaking shop. Wag na natin Sa banggitin. Malaking shop siya. Malaking shop siya. Oh, malaking shop. Yan. So kilala kasi yung mga kalyabe, mahirap na. Wag na natin banggitin. Maging friendly, mechanic tayo. Huwag tayo manira sa kapwa natin. Kumbaga ito ay ano lang, listen to learn para sa kanila na hindi pala lahat ng bagay na lahat ng gusto ng mga mekaniko na gustong palitan is palitan na po agad. So dapat dinadiagnose muna ng maayos. So dito nakita ko kasi ang ganda ng response, dapat wala yan. Nginangatal na yan. Dapat ano, parang Oo. Diba wala? wala. Walang problema yan. Mga ignition ko na. Sige, susunod na rin. Kasi ang camshaft sensor mo sira man, pabigay na rin. Pabigyan na talaga. Oo, pabigay na rin. Kunin mo scanner. Talagang pumapalit talaga yan. Scanner. Right, so mag-scan muna tayo kung mayroon pa siyang system ng error. Alright mga kalyabe, sa mga bumibili pala ng mga sasakyan, lalong-lalo na mga segunda mano, check ninyo kung umiilaw yung kanyang check engine indicator lights dito sa dashboard. So ito wala kasi, malamang sa malamang tinanggal to nang nagbenta. Parang tinanggal. Nakita mo wala kang nakikitang check engine lights. Hindi, namatay siya. Kumbaga pag in-accessory mo, bubukas siya, tapos namatay. Hindi dapat mamamatay yun hanggat hindi umaandar. May ginawa silang magic dito. Okay, sige, tignan natin. Hindi ko malalaman yan. Ayan. Mga kalabi, walang check engine yan ha. Pero dito sa system niya meron na. Okay, sige. Dalawa kagad. Okay. Pero nag-check engine to dati sa akin. Kasi ano tawag dito, nabasa ko yung auto sensor niya eh. Pero nung natuyo, okay na wala yung check engine. So dapat hindi lalabas ang check engine, ang Sige, tingnan natin. Puta na, kinabahan indicator ako lights na to nang Pucha, kinabahan ako dun ah. nawala dyan ng Okay. check engine lights. Di ba? Nagkaroon kayo ng idea. So yan mga kalyabe. So yan ang lagi yung tatandaan. Kapag on nyo ng susi, dapat iilaw yung check engine indicator lights. Stable lang yon. Hindi yun mamamatay hanggat hindi pa umaandar yung inyong sasakyan. Kapag pag namatay na yan kaagad, hindi pa ninyo pinaka-start ang sasakyan, is mayroon pa po yung kamilaguhan. Papakita ko sa'yo. Dito, kunin mo sir susi ng Mazda sir. So may gumawa rin ng miracle. Yan, papakita natin sa kanya. At least magkaroon siya ng idea mga kalyabe na mayroong magic na ginawa doon sa kanyang sasakyan. Halos pare-parehas lang po yan. Mazda, Honda. So para makita mo lang din. At least magkaroon kayo ng idea na ay, oo nga pala, tama nga pala to. So meron na kaagad doon na mina magic. Either sinasabay nila doon sa susian, sa pag on mo, iilaw para makita na may check engine, tapos biglang pa-start nila mawala. ito tingnan mo.
Dito, mga kalyabe, makikita ninyo na kapag i-on ninyo ang susi, ayan, hindi po yan mawawala ang check engine indicator lights niyan. Dapat stable. Stable po yan. Yan mga kalyabe, stable po yan. Kapag namatay bigla yan, na pag-on nyo ng susi, ibig sabihin may mahiwagang ginawa yung nagbenta sa inyo. Okay. Sige. Hindi namatay, di ba? Hindi namatay. Kapag i-start ko yan, Namatay. saka siya mamamatay. Yan. Ganun na system yan. Okay. I-on ko ulit. Kahit na naka-indan na yan. Ayan. Hindi yan mamamatay. Kung napansin nyo, hindi yan mamamatay yung check engine indicator lights na yan. Dito sa iyo, Namatay agad. Ay, automatic patay agad. So dito mga kalyabe, nakita na kaagad na may isang mahiwagang ginawa. O ha? Diba? Map sensor. MAF sensor. Yun yung sa tube. Okay. Clear. Palitin? Teka O lang. paano? Clear story muna tayo. Sige. Anong isa? Di ba dalawa yun? Sa map sensor lang yun. MAF sensor. Parehas. Zero DTCs. Ay, cancel. Honda. Kapag lumabas ulit, Paano? pasok yan sila. Opo. Okay lang, may excuse letter naman ako. 2005. Okay. Health report. Okay. Okay. Ayan, no fault code. Nababasa niya kuya yung odo niyan, yung parang orig odo. Malamang sa malamang mga kalyabe, may mahiwagang ginamit dito yung unang may-ari. So dito, Sa buy and sell nga lang din yun eh. ayan mga kalyabe, dapat hindi yan mamamatay ang check engine. Ayan, may sinabayan sila na namatay eh. Ayan. Di ba? Dapat wala yan. Hindi yan mamamatay. Ano kaya yung tumutunog dun? O dahil walang gulo? Nakaangat na. Di ba? So, doon pa lang mahiwagaan ka na. Pero so far wala namang error na code. Wala. So nagka-error lang siya sa MAF dati. Kasi siyempre nagbaklas tayo. May binang babaklas ako. Magkakaroon talaga ng error. Okay. Ayan. Ayusin ko muna yung shock niya mga kalyabe. Shock na lang. Okay. Right. Lah, asa pang igpit? Ligpit ka na. Andun. Right mga kalyabe. Yung susi niya kuya. Hindi maligpitan to. Right mga kalyabe. So ito si Sir nakaranas sa kilala pang shop. Walang shop na malaki. Malaking shop yun mga kalyabe. Ayan. So nagdadiagnose ng yung mga hindi dapat palitan naman, pinapapalitan. So napabili talaga. Napabili yung may-ari. So nung double check natin, kaya ito mga kalyabe, mahirap mag-bounce nagbalik
kasi ang coil spring mo putol. Oo. So normal na may play pa yon, may natitirang play yon. Matagal talaga bang bounce back nun. Kasi putol yung spring yan. Hindi na standard eh. Kaya ang bounce back nun mabagal. Mabagal. Oho. Dapat standard. Lower yung spring. Mm. Saka na yung forma pag natapos na yung belt. Oo. So, So pin yun, no? sunod natin ang gagawin nito. Babalik to next week kasi may pasok pa pala to siya. So babalik to next week para doon sa kanyang timing Tignan ko belt. muna kung may budget to. Nakita natin kasi ang timing belt niya nababasa na ng Langis. langis. So valve cover gasket gusto papalitan ng bago eh. Bago din pala ang bili ninyo. So sayang ang pera. Anong pera? Magkano rin yun? 180 din yan. Orig Honda yun eh. Ayun. Pangkasa. Eh Orig Honda rin yung nakakabit. Yung nakakabit dyan. Kala ko nga makunat na kaya Napakalambot. Kasi isang bago pa lang, bagong bili nyo pa lang. Dapat nagka-crack na yun bago Oo. palitan eh. So ang kagandahan lang ng mga kalyabe, nagkaroon siya ng reserve parts. O yan, walang problema. Kasi kailangan naman talaga ng reserve eh. Hindi naman to brand new eh. Buti sanang brand new yan. Yan. So ito mga kalyabe, masasabi ko talaga na wala na pong leak na lalabas dyan. Dapat. Tapos shout out din sa unang naggawa nito, Tornillo Lost Thread. Oh, yun. Congrats Congrats sa'yo. Diyos ko naman, hindi ka nakakita papalikan. Ayan. Na lost thread mga kakalyabe. So isipin mo dalawa, kinamay ko lang. So magkakaroon talaga ng tagas yon. At So, puro dito yung tagas. oo, Puro dito lahat. Kasi hindi siya naka tight bolt. Hindi nakahigpit umayos. So ayan mga kalyabe at tapos na ito. At yan, meron pa ako dito mong kakalikuting isa, dalawang Mazda pa. Kauwi ko lang mga kalyabe galing Nasugbo, Batangas kaya Baka ako bigla. Walk in. ano to yan, walk in, biglang pumasok. Kahapon pa to dapat, kaso wala ako. At salamat sa kanila, ginantay talaga nila ako. Ayan. So dahil nga sa papanood nila doon sa sasakyan na ginawa natin ng Honda FD ni Boss Pablo. Ayan, ito yung kanilang dinala. So ayos. So set up sa inyo diyan sa mga kilalang shop. Ayan. So konting hinay din sa pag-diagnose at make sure naman natin na dapat talaga palitan yung mga sinasuggest natin sa may-ari. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay papagawa sa atin kaagad yan. Nagkakaroon pa po sila ng mga second opinion para patingnan kung talaga bang kailangan na palitan. So kung hindi naman talaga dapat palitan, huwag nyo na i-suggest na papalitan. Kasi paano, katulad nito, nakabili na siya ng mga pyesa. So sayang ang pera. So yan mga kalyabe. At least naging reserva na lang siya. At least ganun na lang. At least dito tinuro ko sa kanila, at least nagkaroon din tayo sa ng panibagong ideya na kung paano bumili ng segundang manong sasakyan. So ngayon sa check engine, alam mo na. Okay na. Ayan. So dito tinuturo natin kasi dito mga kalyabe kung ano ang mga dapat nilang gawin. So yung nasa tama lang, yung hindi tayo nagdadagdag ng gagastusin. Rights mga kalyabe, ayan na. So goods na. Hindi nag-uutulak yan ha, sigurado? Naniniguro ako kasi ang dami kong nagawang sasakyan na nag-uutulak. Ayoko ng ganun. Masisira kasi agad yung module nyo. Pwede susi lang ako. Dito na lahat kaya. Kompleto niya yun. Diyan lahat. Dapat pina-Android mo na yung stereo mo eh. Naka-Android na po yun? Yung ano, 10-inch, yung pasok pala Ayoko. yun. 7 isang gusto ko eh. Ayaw mo nun? Ayoko na malaki.
okay na ako dyan. Parang na ano ako, nailang ako pupunta. Oo. Maganda sana yung swak talaga dyan sa butas niya. Okay, pero diba gusto ko kasi yung parang mukhang stock Oo. lang. Hindi, Parang may nabibiling kunwari ano yan, yung frame. Oo, meron nga. Yung frame niyan para dyan sa 7 inches. Para hindi sa... Medyo may kamahalan na din kasi premium. Oo, mahal din kasi. Oo. So okay naman na yan. Importante, maayos yung manakbo at hindi kayo titirik sa daan. Yun, okay. Ayan. Alright. Ayan, shout out din sa mga nagbibenta ng sasakyan. May mahiwaga kayong ginagawa. Ayan. So, wag na tayo magbanggit ng pangalan kung sino-sino man sila. Nasa taas na lang bahala sa kanila. Yeah. Ayan, mga kalyabe. So, mas maganda na rin na nagkaroon sila ng mga ideya. Kasi hindi sa lahat ng oras is honest po yung mga gumagawa sa inyo. Ayan. Yeah, kita? Nagulat ka, no? Okay, ayusin. Okay. Kaya mga kalyabe, anak ng kontraktor. Alright. Joke lang yun ha. Baka sabihin nyo, totoo. Sa dagat ng buhay, aking sinisid. Ang lalim ng pangarap, aking tinitipid. Makinis ng pobre, mekanikong mangangisda. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kumakayod pa rin ako sinta. Sa makina'y alipin, sa isda'y umaasa. Sa ilalim ng araw, pawis ko'y tumutulo na. Ngunit di susuko, sa hirap ay lalaban. Para sa pamilya, gagawin ang lahat, aking pangako yan. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa gitna ng karagatan, aking sinasagwan ang pangarap na bituin, aking inaasam-asam sa bawat paghampas ng alon. Aking tinitiis ang hirap ng buhay, aking nilalabanan, walang humpay na pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Isang araw ang aking mga pangarap ay may sasakatuparan. Ng hirap na dinanas ay magiging alaala na lamang. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangisda. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa bawat paglubog ng araw, aking isipin ang mga taong nagmamahal sa akin. Sila ang inspirasyon sa aking pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Yeah, yeah, ha-ha, yeah, yeah, woganisan. Sa ilalim ng araw, pawis at grasa, kamay na marumi, puso'y dakila. Makinistang pobre, laging handa tumulong sa iba. Kahit gipit siya, motorsiklo'y umuubo, sasakyan ay naghihingalo. Siya ang takbuhan, ang sandigan ng tao, gamit ay luma. Ngunit ang galing ay totoo, sa bawat pihit, problema'y nabubura mo.
Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Yeah! Hindi nagrereklamo kahit maliit ang kita, ngiti sa labi habang nagtatrabaho para sa pamilya. Para sa kinabukasan siya'y inspirasyon sa bawat hirap ng buhay. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Sa bawat kalansing ng tools, may kwentong buhay ng pagsisikap, ng pag-asa at tagumpay. Makinistang pobre, saludo kami sa'yo. Ang iyong dedikasyon, tunay na inspirasyon. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Mabuhay